Actually, bago ako pumunta rito, may nag-text pa nga. Huwag ka pumunta kasi makakayaman ko yan. Katwiran ko, hindi naman ito sa pinanglaban ng kakampi. Ito po ay pagkakaisa. Napakaganda ng titulo, reforma. Hindi ka mag-i-interest. Reforma, ibig sabihin, yung pagpapago na mayroong malalim na dahilan. Pagpapago para sa ikabubuti, hindi sa ikasasama. Kaya ako Ferdinand de los Reyes, OFW Leaders Advocate po. At dati rin po Marcos Loyalist Leader. Leader po, hindi po member, leader. Hawak ko po ang kalooban dati. Subalit dahil nga po sa ang umupong Pangulo na sinuportahan ko ay hindi naman tumupad sa kanyang mga pangako para sa bayan at mamayan. Gewang-gewang po ang ating bansa. Kaya nag-withdrawal of support po ako. Matagal na po. At ako'y naghahanap ng isang tunay na reforma. Hindi na pagbabago. Kasi tama naman yung sinabi kanina. Dalawang uri ng pagbabago. Negative at positibo. Sa reforma, ibig sabihin ng reforma, meron kang pinabago na lumang sistema o meron kang pinabago para sa ikabubuti, hindi po ng individual, ng buong bansa po. At ang reforma po, pinaka-importante sa reforma ay ang reforma ng paninindigan na hindi nasisilaw sa kinang ng pera. Yung po ang pinakamagandang reforma, paninindigan, prinsipyo para sa bayan at mamayan. Kaya nga sabi nila, di ba loyalista ka? Bakit ka nandito? Correction please, ang pagiging loyalista hindi po dapat tama uli yung kaninang narinig ko. Kaya lahat na narinig ko kanina ay lahat ay repressive sa ating mga sarili. Kung bakit tayo nandito. Hindi na po itong kulay ng politika. Hindi na po itong kulay ng kung anong partido. Ito po ay kulay na ng isang problema ng buong bansa at ng buong mamamayang Pilipinas. At tayo po yun. Tayo mga Pilipino. Kaya magpasalamat po tayo kung may nag-o-organize ng mga katulad dito na binibigyan tayo ng pagkakataon para gisingin ang ating mga damdamin para magkaroon tayo ng isang tunay na reforma sa ating paninindigan. Hindi reforma ng pera, hindi reforma ng politika, reforma ng bawat isa sa atin para manindigan, para sa katotohanan. At ito, sabi ko nga kay Ma'am Wen, si Ma'am Wen Daylan, kung bakit ako nandito. Salamat, Ma'am Wen. Sabi ko, napakaganda na reforma. Hindi pwedeng hindi ako dadalo dyan. Dahil kailangan natin talagang magsama-sama. Itong reforma, filter na filter po ang mga pumapasok na yun dito. Nakita niyo kanina, may tumakbo. Sabi, hindi nanalo. Binaya po kasi. Sa totoo lang, huwag tayo masaktan kung natalo kayo. Kasi doon yun na ipakita na hindi kayo lumaban ng pera-pera. Lumaban kayo dahil may pangarap kayo na magkakaroon ng reforma ang bansang Pilipinas. Hindi po ang politika ang magkakaroon ng reforma dito, kundi ang bansang Pilipinas at ang mamayan nito. At tayo po ang mamayan ng Pilipinas. Bilang OFW, 21 years po ako naging OFW, nag-retire po ako 2015. Tamang-tama 2016, tumakbo ng Vice President si BBM, nakasuporta po ako. Kaya kung bakit po hindi na bumalik, dahil nag-dedicate po ako na gusto ko ang Pilipinas naman ang magkakaroon ng isang tunay na huwag ng pagbabago, reforma. Isang tunay na reforma. Kaya sana po, huwag po natin sayangin ang pagkakataon ng narito tayo ngayon. Ito po ay may dahilan, hindi po ito pinlano. Kung tayo narito ngayon, tulad ng sabi kanina ni Ma'am Vivian, pare-parehas po tayo, ang sarap pakinggan at nadarama ko yun na tayo ay pare-parehas. Pare-parehas tayo mga Pilipino. Kung ano ang talent ng bawat isa sa atin, kung ano ang kakayahan ng bawat isa sa atin, i-share natin, tumulong tayo para sa isang tunay na reforma. Huwag puro forma, reforma. Bayan at mamayan po ang usapin na ito. Kaya, suportahan po natin ang reforma. Dahil kung merong endangered human being, kung merong
endangered human being, ay endangered species. Tayo naman po ang endangered human being. Ilan-ilan na lamang po tayo. Kung endangered species, di ba? Tayo ilan na lang. Ilan na lang tayong lumalaban at hindi pera-pera. Nandito tayo para magsama-sama para gawing normal ang ating pamumuhay. Dahil ginagawa na po tayong abnormal ngayon. Nakita niyo ginagawa na pronounce ngayon ng Pangulo. Huwag niyong gawing special season ang bagyo. Gawin yung normal. Wala na tayong magagawa. Tingnan mo ginagawa mindset sa atin. Gawin ng normal yun. Huwag na lang special season. Wala nang bagyo-bagyo. Masaya, may bagyo. Ano yun? Diba? Parang ginagawa na tayo tanga. Dinidisgrade ang ating mga utang. Yun ay reforma rin. Reforma pababa. Hindi reforma pangalan. Kaya dito tayo sa tunay na reforma. Aangat ang ating mentality. Magkakaroon tayo ng pagmamahal sa ating bayan. Magkakaroon tayo ng tunay na reforma sa pagkakaisa. Reforma sa paninindigan. Reforma sa prinsipyo. Mabuhay Reforma Pilipinas! Our foundation, resolve and strength, LAC embodies the unwielding will of Reforma Pilipinas. It speaks to our determination to confront entrenched interests, to stand firm against corruption, and to refuse appeasement when our democratic ideals are under threat. Solidarity and unity. So in many cultures, black is the color of collective resolve. By adopting black as our core hue, we signal that every member, regardless of the background, stands together, shoulder to shoulder, in pursuit of genuine reform. Cleansing shadows of the past, whatever that past is. Siguro pag-uusapan natin kasi pag-uusapan natin, we will touch on the historical movements na nangyari na sa ating Pilipinas. Okay, black also carries the weight of history's darker chapters. It reminds us of the corruption, disillusionment, and we seek to leave behind what we seek to leave behind. Embracing black honors the struggles that we came before and galvanizes us to ensure those mistakes are never repeated. Now, why orange? A spark, vision, and optimism. A flash of orange cuts through the darkness. It's the dawn of the new ideas, the warmth of fresh hope, and the promise that change is not only possible, but within our grasp. Energy and action. Orange is synonymous with movement and momentum. It is the surge of creativity, the pulse of innovation, and the call to every Filipino to rise, speak up, and get involved. Exclusivity and accessibility. Whereas black can be a stir, orange feels approachable and human. It invites dialogue, bridges generations, and reminds us that reform is a collective, life affairing endeavor. So yan po ang kung bakit black and a spark of orange ang ating Reforma Pilipinas. So, siguro, tinatanong natin, sa ating mga sarili, bakit ba tayo nandito? At what does Reforma Pilipinas stands for? This is an open mic, I keep on saying, kasi everybody has the right to speak and voice out. Tayo po, kung equal po tayong lahat dito, wala po tayong presidential tables. Kasi sabi ko nga kanina, kay Peter, hindi po pwede may presidential table. Kasi lahat tayo presidential. Lahat tayo po equal. So no one is above anyone. So ngayon, bigyan nyo lang po kami ng chance to really explain what is Reforma Pilipinas and what we stand for. And let me call my best friend, actually, mentor ko ito. He's the one who really grounds me every time
At pagka medyo pinag-uusapan namin yung word na napakalaking word, yung pagbabago, change. Sabi nga namin, ano ba ang pagbabago? Pagbabago saan? Pagbabago para saan? Para kanino? At kaya napag-isipan namin, puro pagbabago. Siguro kailangan reforma. Kasi meron naman tayong pinagdaanan at meron tayong pwede matutunan sa ating history. And he will explain it much better with his experience, of course, and his, ano pa ba masasabi ko dito sa best friend ko ito? Lahat-lahat na. And thank you so much for raising. And then, of course, let me introduce my best friend, si Doc Edwin Monagues.